Hello, good day guys. So, I'm Rod from Rising Post. So, itong ating ide-demo ngayon is yung ating package 6 for milk tea cafe business. So, maraming nagre-request nito. So, ito yan. So, ang ating package is included with the two printer. So, the tablet, we have a receipt printer, and then we also have a label printer. So, ayan. So, this package is made for milk tea. So, ito yung may label. So, yung dinidikit natin sa cup like this one. So, ayan. So, open natin yung application ng ating cafe. So, ayan. So, ang ating version ng ating cafe is Rising Post. So, ito yung 12.8.0. So, Rising Post Cafe. So, yan yung version ng ating application. So, maraming nagtatanong. So, we have package kasi na pag software lang, yung 3,999. But, the package for software is not applicable for milk tea cafe. So, you need to upgrade to 5,499. Kasi yung ating package for cafe is may special features na pwedeng mag-print ng label. So, hindi applicable dito yung only software na package for 3,999 if you have your own device. So, kailangan yung i-avail na package is yung pang-cafe version worth 5,499. Okay? So, ayan. So, bigyan ko lang kayo ng quick demo and then pakita ko na rin sa inyo kung bakit ba mas mahal ng konti yung price natin regarding this system. Kasi nga, it is specially made for milk tea cafe na pwedeng mag-print ng cups or ng what we call the label sticker for our cup. Yan. So, login natin yung ating system. So, same lang din naman ang interface ito do sa ating basic na restaurant base. Ganun din, meron din siyang take-out, meron din siyang dine-in, then meron din siyang tabling. Okay, so ayan. So, punta muna tayo dun sa ating settings. So, pakita ko sa inyo kung paano natin. So, this encoded item pala is sa aming business. So, yung kung alam niyo yung Takoyaki. So, ayan. So, ito yung mga menu namin dyan. So, para sa ano talaga siya, milk tea. So, ayan. So, punta tayo sa settings, and then punta tayo sa device. Okay. So, ang aming POS pala is we actually using it. So, meron din kaming mga branches. So, meron din kaming mga milk tea. So, ang advantage namin dito, katulad sa ibang provider ng POS, is ginagamit namin yung system namin based on our actual operation. Yan. So, na-adapt namin kung anong pwede namin idagdag sa feature. So, nabe-benefits dito is yung company namin. So, nagamit namin siya. Then, kung anong pwede namin i-improve, na-improve namin sa system. So, since self-developed to ng aming company. Ayan. So, bigyan ko muna kayo ng quick tutorial how we can configure this printer. Okay? So, the good about this is we can avail any kind of printer, basta ESC FOSS, yung cheaper in the market. So, meron kasi mga ibang printer na sobrang mamahal. So, can't afford, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang ulit ng bumangon sa kanilang mga negosyo. And then, gusto nilang medyo maging class yung ating business. So, ayan, medyo social ba, ganun. May label. Ayan. So, nakakatulong din kasi ang label para hindi nagkakamali yung ating barista kung ano yung mga titimplahin. So, nakanote na kung anong mga included dun sa item na ino-order ng ating customer. So, ayan. So, let's start how we can troubleshoot in case magpapalit tayo ng paper size or in case magta-troubleshoot tayo ng printer. So, punta tayo dito sa receipt. Under receipt, so makikita natin yan. So, applicable ang ating kitchen printer up to 6 station. So, pwede yung gamitin as label, pwede rin yung gamitin as kitchen receipt, yung katulad ng order slip na tinatawag natin. So, dun tayo mag-focus sa isa, sa number 1. So, dun tayo sa Takoyaki. Ayan. So, mapapansin natin dyan is ito yung connection type natin. So, we use ESC FOSS printer Bluetooth kasi yung ating printer is connected siya through Bluetooth connection. So,
So, once na okay na sa atin at na-select na natin yung tamang connection type, click lang natin yung scan. Once na na-scan natin, lalabas yung available printer or device natin sa ating settings or sa what we call service. So, pag sinelect natin yan, dalawa yung mag-appear. Okay? So, the other one is for the receipt, the JP50HH, and then the CY589 yung ating label. So, dapat ang select natin is yung ating label. So, ayun. So, once na okay na siya, to make sure na gumagana. So, take a note lang, the paper size is important since naka-activate yung ating settings as label. So, ayan, pansin natin dito. So, ayun. So, dapat naka-on siya as label printer. Yan. So, paper size. So, according sa ating nabiling paper size from the supplier, this size is 50 mm by 40 mm. But we make allowance na 48 para hindi naman masyadong mag-overlap yung ating ano. And then, pwede na siya sa height na 30 mm. So, important tong paper width at height para sa settings ng label. Depende sa size ng sticker na ginagamit natin. Okay? So, ayan. So, once na okay na sa atin, yung configuration, so yung mga commands yun, hindi na ginagalaw siya. Ang pwede nyong galawin lang sa label is yung weight, yung width at yung height. So, ayan. So, once na okay na, i-test muna natin to make sure na gumagana yung ating label printer. Ayan. So, papansin nyo, nag-print na yung label. So, ayun. So, means good na yung ating printer. So, regarding naman sa settings ng printer, para resist sa ating resibo, so click lang natin yan. Then, same procedure lang ng pagsaset ng printer. Also, the connection type is ESC-FOS printer Bluetooth. So, scan lang din natin. And then, select lang natin yung damang device. Okay? So, ayun. So, once na okay na yung settings, ready to go na ba yung ating system. So, the label printer, it need to be assigned on a specified item. So, hindi siya pwedeng diretsong print na lahat ng product natin magpiprint ng label. Hindi naman siguro pwede. Sayang naman ang label natin, di ba? So, dapat ina-assign din yung label printer natin kung saang product lang natin gustong magpiprint yung label. So, for example, we have a food. So, hindi naman necessary kailangan ng label. So, i-disable natin yung label printer on that kind of product. So, syempre, this label made to be print for only milk teas and drinks. So, punta tayo sa menu. Punta tayo sa ating item. Once na nasa item na tayo, makikita natin yung ating category here. So, ayan. So, since puro milk dito, so we need to activate, select the main category. Doon may makikita tayong printer icon sa taas. So, i-assign natin. For example, yung mga milk tea series natin, nagpiprint ba siya ng label? So, syempre, nagpiprint siya ng label. So, we activate the label printer. So, ito yung label printer natin, yung TikTok Hayaki. So, mapapansin nyo, marami pa tayong option for other kind of printer. So, save. So, ganun lang. So, since naset na natin to, so ready to use na yung ating system. So, our demo is how to punch order. Ayan. So, ito yung magtitik tayo ng order from our client. Ayan. For example, we have a customer dine-in. So, pwede natin i-select kung numbering tayo para organize yung mga customer, yung pag-take ng order. So, tatawagin lang natin yung number ng customer. So, for example, we click the number 1. So, mapupunta na tayo direct on our menu. Yan. For example, I order milk tea series. So, I order the winter melon. Then, for example, we ask for the sugar level. So, I want a 50%. Then, for example, I want a extra pearl. Then, the size, I want a large one. And then, confirm. Yan. For example, I also order a brown sugar. Then, the sugar level is 75%. So, also large size. And then, no extra add-on. So, that's it. So, for example, we want to print a label na. Pwede na natin siyang isend para mag-print na siya ng label.
So, ayan. So, mapapansin natin, nag-print na siya ng label. So, ayan. So, we have order, winter melon, 50% sugar, large, with extra pearl. Then, another order, brown sugar. Then, 75% large. Okay? So, for example, we proceed to payment. And then, the customer give 500 pesos. So, we type the amount. Okay? So, the change is 280. So, now we can pay it. Yan. So, change 280. Total amount. Bill. So, andyan na siya. Hindi nalilito yung ating stop sa pagsusukli. Yan. So, magpiprint na siya ng ating receipt. Wait lang natin. Ayan. Sorry, naputol yung ano. So, ayan. Nag-print na siya ng receipt. Ayan. So, ito yung order. Now, we see. Ito ko sa inyo. Pagkitin natin. Ayan. So, this is the receipt. Okay. So, order. Brown sugar milk tea. And then, winter melon. Andyan yung size. Yun ano. Sugar level and extra pearl. So, andun. So, ito yung label sticker. So, ito na yung dinidikit po natin sa ating cup. So, ayan. Okay. So, next, let's proceed. For example, the customer order for takeout. So, makikita kasi natin dito nakalagay dine-in. Okay. So, ayan. So, customer order a takeout. Okay. So, if take out ang ating order, the system will ask for a customer name para pwede na lang nating tawagin yung customer pag tapos na yung kanyang in-order or tapos na nating i-prepare yung order niya. For example, customer Paul. Okay, so ito yung katulad sa Starbucks na hinihingi nila yung pangalan ng customer. Then I order, for example, I order a taro, sugar level, 50%. So, small lang. So, okay na yan. Then, order pa tayo ng isang creamy cheese. Then, example, we order a dark chocolate creamy cheese series with 75%, large size, and then, extra pearl. Then, confirm. Yan. Then, for example, we also order a yogurt series with lychee. Yan. And then, sugar level, for example, is 50%. Then, large. Then, any add-on. So, wala na. Confirm. So, payment na. After we click the payment, we can input the amount. For example, the customer paid is as cash. GCash. So, click natin yung GCash. So, sa GCash, inalalagay na lang natin sa note yung reference number para may tracking tayo. Kunyari, yun yung reference number. So, after we click the reference number, now we can click the pay. Ayan. So, ganoon naman pag take out. So, mapapansin natin, ayan, magpiprint na siya ng order. Ayan. So, nakalagay, pag take out, ayan, take out. Then, dine in. So, we also have dine in section. So, on dine in section, we can also ask for the customer name and then input the customer name if we doesn't want yung ano, yung numbering. So, ayan, nag-print na rin siya ng label. So, mapapansin nyo, hindi nag-print ng label yung iba kasi hindi natin inassign yung label dun sa ibang product na yon. That's why, ang nag-print lang ng label is yung dark chocolate lang. Yung ating creamy cheese lang. Yung yogurt series kasi natin is hindi pa naka-activate yung label. So, ganun lang siya. So, parang ganun din sa food natin. For example, we have a snacks like french fries. So, hindi naman yun nagre-require. Nagpiprint ng label. So, that's why hindi na natin kailangan i-activate yung label for that item or product. So, nakalagay pag GCash. Now you see. Yan. So, GCash payment. Nakalagay. So, pag cash transaction, nakalagay din. For example, that one. So, cash and yung ating GCash. So, ayan. Pag sa label, nakalagay din kung take out or dine in. So, nakalagay doon.
kung ano yung mga included mong items. So, that's it. This is a quick demo lang ng system kasi today is a holiday. So, nasa bahay lang ako para lang mabigyan natin ng demo yung ating mga clients na nagre-request regarding sa video ng ating label. So, thank you. God bless and good luck sa ating business. So, thumbs up.